Laganapin po natin ang katahimikan. Sa lahat po ng mga kabataan nariyan, pakiusap lamang po. Para po doon sa mga taong nagnanais na mapakinggan ang aral na to, ang kasaysayan nais kong ibahagi ngayon. Muli, katahimikan lamang po at pakikinig. Mayroon po isang dalaga na biktima ng rape o panggagahasa. Dahil po maaga siyang naulila sa kanyang mga magulang, hindi po niyang nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili dahil pinanghinaan siya ng kalooban. Siya po'y namamasukan bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Sila po'y naninirahan sa isang magarang subdivision. Bagamat bago po yung subdivision na yun, kakaunti pa lamang po yung bahay, marami pong nakakalam na mahal po ang lupa at ang lote roon. Mayayaman ang tanging nakakabili ng lote roon o nakakabili ng bahay doon. Minsan, sa umaga, dahil naagawian na rin na siya po yung inuutosang mamalengke upang pagkain sa buong maghapon. Sa kanyang paglalakad, dala ang kanyang basket, tinahak niya yung madilim na landas. Palabas doon sa subdivision hanggang sa parating sa talipapa. Subalit, bago ka makarating doon sa palengke o doon sa talipapa kung saan siya namimili, dadaan ka muna po sa may mahabang talaiban. Doon po, naganap ang panggagahasa. Minsan siyang namalengke. Sa kanyang paglalakad ay hindi na lamang siya ng tatlong kalalakihan. At doon ay pinagsamantalahan siya. Natural po sa isang babae na pag ganun po yung inabot mo, sama ng loob, hinanakit, pagtatampo, galit sa mundo ang siyang mararamdaman mo. Minsan sinabi niya sa sarili niya ito, naging mabuting tao ako. Mula sa aking pagkabata, naging mabuting anak ako. Subalit, maagang binawi ang aking mga magulang. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi naman ako nagtanim ng galit o sama ng loob sa aking puso. Bagkus ay positibong pananaw ang aking pinairal. Subalit, bakit ngayon? Marami siyang pangarap. Maraming nais gawin sa buhay. Dumating yung pagkakataong gano'n. Isang dagok ng tadhana na napakahirap kalimutan. Nagalit siya sa mundo, nagalit siya sa Diyos. Sabi niya sa sarili niya, kung totoong may Diyos, bakit pababayaan niya ang tulad kong walang laman? Ang tulad ko na matahimik na namumuhay, kahit mahirap, kahit payak ang aking buhay, hindi naman siya nagkulang sa pagpapasalamat at pagtawag sa ating Panginoon. Kaya ang dahil question, ang galit na yun ay namuo sa kanyang puso. Lalo pa, pagkalipas na mahigit sa buwan, napag-alaman niya na ang kahayubang kanyang dinanas, ang kawalang-yaang kanyang naramdaman, ang pambabastos, ang pagyurak sa kanyang pagkatao ay nagbunga. Kaya sinabi niya sa sarili niya, hindi kailangan mabuhay ang batang to. Ang bata sa aking sinapupunan ay anak ng demonyo. Siya ang magpapaalala sa akin ng lahat ng kasalimutan na nangyari sa aking buhay. Ang dagok na to sa aking buhay. Limutan naman sa isip niya, kaya marami siyang planong binuo. Kasi may palaglag, noon na iba't ibang klaseng gamot para patayin yung bata o isang doon sa kanya sinapupunan. Subalit, minsan sa gabi, habang umiiyak, isip ng problema, ang lahat na nangyari sa kanya, nakatulugan niya ito. May luha ang mga mata. Sa kanyang pagtulog,
Namulat ang kanyang mga mata na mayroong isang nagniningning na liwanag na hindi halos matitigan. Liwanag na pinanggagalingan ng isang tinig. Isang tinig na sinasaad, anak, ang buhay ay makamulong. Ang mundagok ang dumating sa ating buhay. Ihalin tulad natin sa pagsikat ng araw. May pagbubog at may pagsikat. Subalit sa bawat pagsikat ng araw ay puno ng pag-asa. Kaya anak, lagi mong ititimo sa iyong puso at isipan na naririto ako, nagabay at nakaalala. Handang mabigay ng pagmamahal sa lahat ng araw. Kung siya'y magising, tumulo lalo yung kanyang mga luwas niya. Sapagkat kahit hindi niya nakita kung sino yung nandoon sa liwanag na yun, nasa likod ng tinig na yun, nakasisiguro siya ang Panginoon ang kausap niya. Kung kaya sa umagang yun, sa kanyang pagdilat, yung iba ang pananaw niya sa buhay. Sabi niya, tama. Hindi ko kailangan pagdusahin ng sanggol sa aking sinapupunan dahil sa pagkakasala ng kung sino mang gumawa nito. Karapatan niyang masilayan ang ganda ng daigdig. Tulad ko, na binigyan ng pagkakataon ng aking magulang na masilayan ng mundo. Kung kaya't ipinangako niya sa sarili niya na bubuhayin niya ang batang yon. Pagsisikapan niya ang lahat upang maibigay ang luho, ang lahat ng karangyaan, at ang lahat para sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Tapos noon, dumating ang araw ng kanyang panganak. Makita niya ang sanggol na inaabot sa kanya ng doktor. Naibsal ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Tumulong muli ang kanyang mga luha, subalit luha ng kagalakan. Sapagkat alam niya na sa mga oras na to, hindi na siya nag-iisa. Alam niya sa mga oras na to, darating ang pagkakataon na magdadalawa na ang kulay ng kanyang buhok. Kukulubot na ang kanyang mga balat, subalit matatag ang kanyang kalooban, matibay ang kanyang damdamin. Na darating ang panahon na may aakay sa akin. May mag-aaruga, may magmamahal na anak. Imumulat ko siya sa mabuting asal, sa tamang pakikipagkapwa-tao, at ititimo ko sa puso't isipan niya na ang Panginoon ang sentro ng buhay. Ganun po yung kanyang ginawa. Pinalaki niyang mabuting bata ang kanyang anak. Nagtrabaho siya, nagpaalipin, hanggang sa makaipon, magtayo ng sariling negosyo, hanggang sa palarin. Dahil sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sa makatubid, nakapagpundar ng bahay. Pagpundar ng mga ari-arian. Hanggang sa nag-aaral na yung kanyang anak, lumaki itong matalino. Puro karangalan ang binibigay sa kanya. Kaya tuwang-tuwa siya sa kabila ng kanyang mga pagsisikap at pagpupunyagi. Hindi sayang. Dahil alam niya may kinahinatnan. Binusog niya sa pagmamahal ang kanyang anak. Hanggang sa magdalaga na ito. Ito ay nagdadalaga na. Walang hiningi yung kanyang anak na hindi pinagkaloo. Minsan nga, pakiramdam niya, bilang isang ina, nagiging konsultador na siya. Dahil lahat, nanghingi ng kanyang anak sa kanya, binibigay niya. Dahil gusto niya yung kasiyahang loob na mararamdaman ng kanyang anak. Gusto niya sa lahat ng oras, huwag makaramdam ng kabiguan nito. Higit lalo kung ang kabiguan ay magmumula sa kanyang ina. Naging maganda ang pagsasama ng mag-ina. Subalit mga kapatid, sa buhay ng tao, ang pagsubok ay laging dumarating. Sinusubok ng Panginoon ang katatagan, yung positibong pananaw mo sa buhay. Kung hanggang saan ito, dumating yung pagkakataon na na-stroke yung kanyang anak. Tanging kalahating katawan na lamang kanyang igagalaw.
at pautal-utal na ito